Hi guys, it's me again. Welcome sa ating bagong-bago at fresh na episode ng ating segment na Bible Speaks Season 2. Ayan, so una sa lahat, papuri po sa Panginoon for this privilege na makita ang aking mukha sa inyong mga gadget screens. And of course, nagpapasalamat po ako sa inyo sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Charles Studios. Although, hindi na po tayo nakakapag-post ng mga vids this past months dahil alam niyo naman, busy na naman pong inyong lingkod. Hindi na lang naging mayor, lagi na lang busy. And syempre, naging abala tayo sa pagko-comply ng mga requirements, sa mga gawain, sa mga projects, and sa research. Kaya hindi po tayo gaano nakakapag-post at nawalan din tayo ng time. Pero ngayon ay babawi tayo ng malala dahil I'm so very excited to share with you another message ngayong gabi. Are you ready to listen? Parang teacher lang po, no? Then, let's start. Let me ask you this question. Nagkaroon ka ba ng kaibigan na tapat, totoo, maaasahan at mapagkakatiwalaan? O di kaya ay nagkaroon ka kaya ng kaibigan na akala mo'y totoo sa'yo, yun pala'y plastic o peke? Ayan. Marami po tayong nakaranas niyan, including me. Masakit sa part natin yon, pero that's the reality. Ang topic ng ating message ngayon ay trustworthy person. So ano nga ba yung ibig sabihin ng trust? Sabi sa Merriam-Webster Dictionary, trust means one in which confidence is placed. Diba, kapag tayo ay nagkikwento sa ating mga kaibigan o sa kahit na sino mang tao, kumbaga, pinagkakatiwala natin sa kanila yung ating mga kwento, yung ating mga hinanakit, mga saloobin, or ano paman. And, nagtitiwala tayo na lahat ng mga saloobin natin ay mananatiling confidential at hindi makakarating sa kahit na sino man tao. Pero hindi talaga natin maiiwasan na may mga tao na masyado makakati ang dila at alam niyo naman, nachichismis. Kaya yung mga kwento na akala natin siya lang ang mga kaalam, marami na palang nakaalam. Para ka lang nagsindi ng apoy sa gubat, kaliit-liit ang apoy, biglang lumaki dahil nga sa mga ganoong senaryo. Dahil nga doon, nasisira yung reputation at yung dignity natin. So, ang i-share ko po sa inyo is, ano ba yung mga katangian ng isang mapagkakatiwalaang kaibigan para hindi po tayo nasasaktan sa huli? Kasi nagkaroon na tayo ng mga past experiences sa mga old friends natin. Right now, I just want to share with you the characteristics of a trustworthy person o yung mga katangian ng isang mapagkakatiwalaang kaibigan. 8 po ito. So, number 1 is tapat. Transparent, open, and honest. Sabi sa Efeso chapter 4 verse 25, dahil dito itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Naniniwala tayo sa kasabihan na ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Sa isang friendship o sa isang pagkakaibigan, kung ano yung nakikita natin sa ating kaibigan na pagkakamali o ano paman, sabihin natin ng totoo at tapat. Mag-straight to the point na tayo. Hindi sa paraan na masasaktan yung taong iyon, kundi sa paraan na maitatama natin siya ng mahinahon at merong concern. Much better na yung kayong dalawa sa isa't isa, nagsasabihan kayo ng tapat, kahit masakit, basta totoo, yun yung nagiging way para matulungan niyo yung isa't isa na mabago yung kung ano man yung mga pagkakamali at manatili yung friendship ninyo na matatag. Number 2 is integridad. Being the same person inwardly and outwardly. Ibig sabihin, kung ano yung katangian mo o ugali mo sa loob, yun din dapat yung makita sa labas. Sabi sa Kawikaan 11 verse 3, ang tuntunin ng matuwid ay ang katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Pag sinabi kasing integrity, nandun talaga yung 100% na katapatan sa iyong kaibigan na hindi mo siya pagtataksilan, na hindi mo ipagkakalat yung kanyang mga kwento sa ibang tao,
na mananatiling confidential lahat ng mga sinabi niya sa'yo. At tanging kayo lang dalawa at si Lord lang yung makakaalam. Kaya dapat panatilihin sa pagkakaibigan yung integridad. Dahil kapag iyon ay nasira, naku, patay tayo dyan. Hindi na yan mababalik. Para lang yung flower base na nabasag. Kahit buuin mo pa siya, nandun pa din yung lamat. Kaya dapat ingatan yung integridad sa isa't isa para manatili yung tiwala o yung trust. Number 3 is mapagpakumbaba o humble. Sabi sa Roma 12:16, magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Sa pagkakaibigan, kailangan maging mapagpakumbaba kayo. Hindi kayo nagpapataasan o hindi naman kayo naghihilahan pababa. Kapag ka merong mga pagkakamali sa isa't isa o mga misunderstandings, nandoon yung kapagkumbabaan na itama yung isa't isa. Ganon ang totoong kaibigan. Kahit na nagkaroon ng mga pangit na sitwasyon o mga pangit na karanasan, kasi yan din yung katangian ni Kristo na maging mapagpakumbaba sa lahat ng oras, ano man yung maging sitwasyon ng buhay. Number 4, may takot sa Diyos or God-fearing. Sabi sa Kawikaan chapter 15 verse 33, ang pagkatakot kay Yahweh ay nagtuturo ng kaalaman at ang kababaan ay nagbubunga ng karangalan. Kung meron kang takot sa Panginoon, hindi mo dapat gagawin kung ano yung mali. Bagkus, gagawin mo kung ano yung tama. Sa pagkakaibigan, alam mo nang mali ang pagchichismis ng kwento ng kaibigan mo sa ibang tao, bakit mo pa gagawin? Number 5, mapagmahal or truth-based love. Sabi sa Kawikaan 17 verse 17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitay kapatid na tumutulong. Sa pagkakaibigan, nandoon yung pagmamahalan. Hindi yung pagmamahalan in a romantic way, no? Hindi ganun yun. Ibig lang sabihin nito, kapag kamahal mo yung isang tao, you are concerned sa taong iyon na hindi mo siya hahayaan na mapahamak o magkamali sa mga susunod. Kailangan sa isang pagkakaibigan, magkaroon man ng kagipitan o mga problema na hindi inaasahan, kung talagang mahal niyo ang isa't isa, magtutulungan kayo at hindi nyo hahayaan na masira yung relationship ninyo o yung friendship ninyo. Na masasayang kasi kung dahil sa mga problema na hindi natin inaasang mangyayari, nagkaganoon, di ba? Ang pagmamahal hindi lang yan patungkol sa magjowa o mag-asawa. Ang pagmamahal patungkol din yan sa magkaibigan. Kung mahal mo ang kaibigan mo, itutuwid mo yan. Magtutulungan kayo para hindi maapektuhan yung friendship ninyo. Number 6, hindi pinamimihasa. Not tolerating or not allowing him or her to do unpleasant or undesirable things. Sabi sa Awit chapter 101 verse 3, sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tutulutan. Sa pagkakaibigan, hindi mo dapat tinatolerate kung ano yung ginagawang hindi maganda ng iyong kaibigan. Dapat tinatama mo siya at pinagsasabihan sa maayos at mahinahong pamamaraan para hindi masaktan yung taong iyon. Hindi mo siya pinamimihasa na, sige, gawin mo lang yan, okay lang yan. Hindi ka tunay ng kaibigan. Kung tunay ka talagang kaibigan, alam mo na yung mali, huwag mo na siyang itolerate doon. Dapat tinatama mo siya sa lahat ng oras. Number 7 is nagdadamayan o marunong dumamay, nag-encourage sa isa't isa. Sabi sa unang Thessalonica chapter 5 verse 11, dahil dito'y patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan, katulad ng ginagawa ninyo ngayon. Sa pagkakaibigan, dapat nagdadamayan kayo. Sa bawat problema na kinakarap ninyo, nagkaroon man ng mga unexpected happenings sa buhay ninyo, magtulungan kayo at magpaalalahanan. Kung merong mga naging pagkakamali, i-correct ninyo yung isa't isa. Magpaalalahanan kayo na ito dapat yung gawin. Ito yung dapat nating isa-isip para hindi masira yung ating relationship. Napagkapalad mo na lang na tao kapag ka ikaw ay nagkaroon ng kaibigan na nag-encourage sa iyo para magpatuloy instead na ibaba yung sarili mo
o siraan ka. Napakasarap sa pakiramdam na magkaroon ka ng kaibigan na nag-encourage sa'yo at nag-inspire, nagmo-motivate sa'yo sa oras na ikaw ay pinanghihinaan ng loob. Nagtutulungan kayo kapag ka nagkaroon kayo ng mga hindi inaasahang problema o ano pa mang mga pagsubok. Nandoon yung pagdadamayan, nandoon yung pagtutulungan, nandoon yung pagpapalalahanan sa isa't isa. Number 8, may pananagutan or accountability. Roma chapter 14 verse 12, kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Sa pagkakaibigan, dapat magkaroon kayo ng accountability. Bilang pagwawakas, allow me to share to you this Bible verse sa Mangangaral chapter 4 verses 9 to 12. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya'y nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari sila magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit ay di agad malalagot. Let me remind you na mas magandang magkaroon ng iisang kaibigan pero true and reliable kesa naman sa maraming kaibigan pero ilan pala sa kanila ay taksin, peke o plastic. Paalala, maging mapanuri at matalino sa pagpili ng kakaibiganin dahil maraming taksin sa paligid at bihirang makakita ng taong may katapatan at integridad. Pahalagahan ang pagkakaibigan, mapalad ka kung meron kang ganyang klaseng kaibigan na tapat sa iyo, maaasahan at lubos na mapagkakatiwalaan. And that's our message for today. Sana po ay marami po kayo natutunan at marami kayong na-realize. I encourage you to follow and subscribe Charles Studios sa ating pong Facebook page, YouTube channel at TikTok accounts. Magkita-kita po tayo sa ating mga susunod pang episodes dito sa Bible Speaks. God bless you all and have a great day ahead. Ang ibig sabihin ng toxic person, sila yung mga nagpapalaganap ng negativity sa buhay natin. Maaaring sila ay nagkakapag-cause sa atin ng harm o ng damage, nakakapanakit na sila ng damdamin ng iba, at sila yung mga taong hindi nila mamanage yung kanilang behavior, kaya nagkakaganon sila. Kumbaga, ibinabaling nila sa iba yung kanilang mga pinagdadaanan. O kaya, pagka meron silang sama ng loob sa isang tao, o kaya naman ay nagkaroon sila ng mga past experiences na nagkaroon sa kanila ng negative, kumbaga, ito ay kanilang ibinabaling sa ibang tao para doon nila i-release yung kanilang galit o yung kanilang mga negativity sa buhay.